Una sa lahat, sir, pwede nga po ba itong ginagawa ng China na magsagawa ng mga maritime exercises sa ating exclusive economic zone? Well, una po, no, yung pagdating sa exclusive economic zone, yung conduct ng military exercises, kasi hindi yan hindi yan kasama sa mga activities na regulated ng UNCLOS, no? So nakalabas 'yon, no? Pero ang expectation siyempre is kung magko-conduct sila ng military exercises, mayroong adequate na notice, no? Kaya tayo, kunwari, pag nagko-conduct tayo ng balikatan, no, laging may notice yan na magka-conduct ng exercises. Itong sa China, base dun sa mga reports, no, hindi talaga naman nagbigay ng notice ito, una, no? Opo. Pangalawa, kinonduct nila ito sa isang area na meron tayong kinoconduct na marine scientific research at maaari nitong ilagay sa panganib tuloy yung ating mga tauhan doon, no? Doon nga sa Escoda Shoal. So lalo lang din siyang nakagulo. Tingin ko yung kanilang military exercises doon, no, ay hindi dapat nila ginawa dahil nga hindi ito nagbibigay ng karapat-dapat na notice at yung tinatawag na jury guard sa karapatan ng Pilipinas sa sarili niyang exclusive economic zone. Meron kasing tinatawag po, sir, di ba, na territorial waters, meron ding EEZ. Para lang po mas malinaw sa publiko, ano po bang kaibahan yan at ano yung pinapayagan sa dalawang yan? Opo, bali pag territorial waters po, no, itong area na ito ay under the full sovereignty ng coastal state, no? Opo. So walang nangyayari diyan na hindi alam ng coastal state, no? Dapat, lalo na kung mayroong mga foreign vessel, dapat nalalaman ng estado ang mga activities nito. Maari kasi silang dumaan pero hanggang doon lamang, yung dumaan lamang. Yung pag-conduct ng ibang activities na wala ng relasyon doon sa pagdaan lamang, no, katulad nito mga military activities, no, dapat meron niyang adequate notice doon sa coastal state, no. Yung military activities ng isang foreign state, no, ng mga dayuhan, hindi pwede yan sa territorial waters o territorial sea ng state, no. Dapat may pahintulot yan. Ang EEZ ay nasa labas ng territorial sea o ng territorial waters. Dito, ang karapatan ng Pilipinas ay yung lamang ukol sa kanyang mga likas yaman dagat, no? So, anything that can affect yung ating mga likas yaman dagat, katulad niyan, mga military exercises, etc., dapat yung mga dayuhan ay nagbibigay ng tinatawag na jury guard, no? So, at the very least, ito ay dapat mayroong notice man lang doon sa coastal state, no? So, yung paggawa ng biglaang mga military exercises, nakakadulot yan ng problema, no? Dahil nga baka ito ay nakakasira, kunwari, sa ating mga likas yaman dagat. Kaya yun, dapat mayroong mga protocols na sinusunod. Dapat may notice, no? At saka, kumbaga, mayroong pahintulot na binabanggit nga po kayo, Prof. J. Pero anong dapat natin gawin dito? Nagsagawa nga po sila ng maritime exercises dun sa mga areas na mukhang hindi dapat. Well, siyempre, yung magagawa lang natin sa ngayon is yung tinatawag ng diplomatic protest. Dahil nga nung ginawa nila yon ay nakapagdulot sila ng hazard, no, or potential na panganib doon sa ating mga tauhan na nagko-conduct ng marine scientific research doon, no? So dapat ayusin natin yon. Dapat isa pang basehan ng protest na yon kasi ibabalik dapat natin sa China yung kanyang polisiya, no? Para sa kanya, ayon sa kanilang batas, hindi daw pwede ang military activities sa exclusive economic zone nila, no? Nang hindi nila binibigyan ng pahintulot. So dapat ibalik natin sa kanila yon na nagiging ipokrito sila na pag ibang bansa sa kanilang EEZ, pagbabawal nila, pero pag sila magko-conduct ng military exercise, wala man lang silang notice nga sa EEZ ng ibang tao, no? So dapat ibabalik natin sa kanila yon. Kasabay nga po ng araw ng kalayaan kahapon, may mga umaaligid na mga barko pa ng China. Hinabanggit nga po ninyo sa Escoda Shoal. Sir, ano po para sa inyong implikasyon yan? Para lang po malino din sa public. Well, yung Escoda Shoal ay malapit sa Reed Bank na matagal na natin talagang alam na mayroong mga potential na petroleum resources, no? At may na-discover na doon na
deposit ng natural gas. Ito sana yung pampapalit natin sa Malampaya, no? So, ang nangyayari ngayon, dahil nga doon sa dami ng mga dinideploy nila na militia vessel at Coast Guard vessel, binabantayan nila bawat lugar na mababaw doon sa area na yun, kung saan dapat tayo nagkukonduct nitong ating petroleum exploration. Tapos, ang isa pa, dahil mababaw ang mga maraming lugar sa Reedbank katulad na yung sa Escoda Shoal, meron tayong malaking suliran na hinaharap na yung mga bahura, yung mga coral reef ay nagkakamatayan dahil siguro sa climate change o iba pang dahilan, no? Talagang massive yung tinatawag nilang coral bleaching na nangyayari. Kailangan natin sanang pag-aralan yon at ma-monitor yon dahil yon ay makakapekto sa ating food security at environmental security. Mm-hmm. Pero dahil nandun sila, nag-i-interfere sila sa ating pagsusuri, no? So yung ating karapatan sa ating EEZ ay talagang hinahadlangan na naman nila, no? At na-violate nila dahil hindi tayo makapagsagawa ng activities na maayos para nga ma-monitor man lang itong mga nangyayari sa marine environment dito sa EEZ natin. So yun pong, dahil po doon, itong mga ginagawa ng China dyan sa Escoda Shoal at sa Reedbank na rin na malapit lamang, no? Yan po ay labag talaga sa ating karapatan sa ating sariling EEZ, no? Kaya hindi dapat ito palampasin din, no? Dapat din i-call out ito yung mga ginagawa nila doon dahil nakakasama lang sila, no? Lalo na siguro silang nakakadulot din ng pinsala dahil sa dami ng kanilang mga barkong pinapa-andar doon. At tayo nga, nahihirapan tayo tuloy na i-exercise yung ating mga rights, no, yung ating karapatan na ma-monitor itong mga nangyari dito dahil nga sa ating food security and environmental security. Opo. Actually, ito sir, nagbabasa ako ng mga comments habang tayo po ay nagkakaroon ng panayam, no? Talagang na-worry yung mga nagko-comment, nagtatanong talaga kasi nga first time itong nangyari na may ginawang maritime exercises inside the exclusive economic zone ng ating bansa at nasa 146 yung mga Chinese vessels, 22 mga warships. Ano daw kaya ito? Pananadya daw ba ito? Ano kayang bakit daw kaya ginagawa ito ng China? Tingin mo, sir? Well, sinasadya nila yan para nga matakot tayo, no? Dahil alam naman natin inaangkin nila ang West Philippine Sea. So sa tingin nila, meron silang yung massive superiority ng forces dyan sa area na yan, gamit yung sa kanilang so-called civilian forces, kunwari lang naman, no? Yung kanilang Coast Guard at saka yung kanilang militia, mas marami pa yon kaysa dun sa kanilang military forces katulad ng PLA Navy at saka Air Force, no? So, kumbaga, sinasaturate nila, no? Pinupuno nila ng kanilang mga puwersa yung lugar na yon para tayo ay umatras, no? At surrender na natin ang ating West Philippine Sea. Yun ang gusto nilang mangyari, no? Sa kukuhanin nila sa dami ng kanilang mga barko. Mm-hmm. Sir, panghuli na lamang, very quickly, June 15, epektibo na po yung bagong patakaran din ng China na huhulihin yung sino mang magte-trespass sa kanilang teritoryo. Ano pong masasabi nyo lang ulit dyan? Malamang natanong na po kayo tungkol dito at ano dapat lang din ang gawin nating aksyon ng pamahalaan po dito? Well, una, no, alam naman natin na malabo sila dun sa kanilang teritoryo dahil ang sinasabi nila ang kanilang territorial boundary abot na dun sa 9-dash line at 10-dash line na sinasabi. So pag ginagawa nila yon, kung in-implement nila yon at nanghuli sila ng mga tauhan natin sa loob ng 9-dash line, no? Ito sa akin, dapat titingnan natin ito bilang parte ng kanilang effort na tayo nga ay paalisin, no, dito sa West Philippine Sea, no? Isang uri yan ng pananakot din, no? At dahil doon, para sa akin, yung ganyang klaseng aksyon, kung gagawin nila, talagang tawagin nating hostage taking yan, no? Parang hostage diplomacy. So, wala kasi talaga silang karapatan na gawin yon. Mm-hmm. Dahil alam naman natin na walang basihan yung kanilang claim dyan sa West Philippine Sea, yung 9-dash line nila o 10-dash line. So, illegal talaga yung kanilang gagawin. Kung sakaling pipilitin nilang i-implement yan sa ating mga tauhan sa lalo na mga mangisda natin, mga civilian natin dito sa West Philippine Sea. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Professor. At magandang umaga po. Welcome po. At magandang umaga din sa lahat.